Madalas na hindi nauunawaan ang mga introvert. Iniisip ng marami na sila ay mahiyain, tahimik lamang o mahina sa pakikisalamuha. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan ay may nakatagong kakayahan, ang extreme observation. Habang ang ibang tao ay abala sa pagsasalita, pagpe-perform o pagkuha ng atensyon, ang mga introvert naman ay kadalasang gumagawa ng ibang bagay. Sila ay nagmamasid ng mga patterns. Lahat napapansin nila, mula sa tono ng boses hanggang sa kung paano tratuhin ng isang tao ang ibang tao. Dahil mas maraming oras ang ginugugol ng mga introvert sa pagmamasid kaysa sa pagpe-perform, unti-unti silang nagkakaroon ng isang kakayahan na parang psychological radar sa karakter ng mga tao. Maaaring hindi nila sinasadya na suriin ang bawat detalye, ngunit tahimik na pinoproseso ng kanilang isip ang mga signals na kadalasang hindi napapansin ng iba. Sa loob lamang ng ilang segundo ng pakikipagkilala sa isang tao, kadalasan ay may nararamdaman agad ang isang introvert. Either parang safe kasama ang taong ito o may kakaiba sa taong ito, parang may mali. Ang kakayahang ito ay hindi nagmumula sa pagiging mapanghusga. Sa halip, ito ay bunga ng maraming taon ng tahimik na pagmamasid sa ugali at asal ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga introvert na makilala ang mga maliliit na palatandaan ng pagiging genuine, kababaang loob at emotional maturity ng isang tao. May 5 palatandaan na tinitignan ng mga introvert para malaman agad kung tunay na mabuti ba ang isang tao. Number 1. Nirerespeto nila ang katahimikan. Isa sa pinakamabilis na palatandaan na napapansin ng mga introvert ay kung paano tumutugon ang isang tao sa katahimikan. Maraming tao ang hindi komportable kapag tahimik ang paligid. Kapag tumigil ang pag-uusap kahit ilang segundo lang, maraming tao ang agad nagmamadaling punuin ang espasyo. Maaari silang magsimulang magsalita ng sobra-sobra, magyabang tungkol sa kanilang mga karanasan, pilitin ang mga biro o kwento, o putulin ang sinasabi ng iba para lang magpatuloy ang ingay. Para sa kanila, parang nakakatakot ang katahimikan. Ngunit ang isang tunay na maayos at mabuting tao ay iba ang kilos. Ang isang mabuting tao ay kayang umupo ng komportable kahit may katahimikan. Hinahayaan nilang huminga ang pag-uusap. Hindi nila minamadali ang sandali para sila ang mangibabaw. Hindi nila pinipilit ang iba na laging mag-perform sa pakikisalamuha. Ang ganitong pagiging kalmado ay nagpapakita ng mas malalim na bagay, panloob na seguridad sa sarili. Ang mga taong emosyonal na matatag ay hindi nakakaramdam ng pangangailangang patunayan ang kanilang sarili sa bawat segundo. Mabilis itong napapansin ng mga introvert dahil ang katahimikan ang kanilang natural na kapaligiran. Mas komportable sila sa mga taong itinuturing ang tahimik na sandali bilang normal, hindi bilang isang nakakailang na sitwasyon. Kapag nakatagpo ang isang introvert ng taong gumagalang sa katahimikan, tahimik na nagtatala ang kanilang isip ng isang mahalagang bagay. Hindi kailangan ng taong ito ng ingay para umiral. At madalas, iyon ang unang senyales ng isang payapa at emotionally mature na pagkatao. Number 2, mabait sila sa mga taong walang maibibigay sa kanila. Isa pang malakas na palatandaan na napapansin ng mga introvert ay kung paano tratuhin ng isang tao ang mga taong walang kapangyarihan o walang pakinabang sa kanila. Dahil madalas tahimik lamang ang mga introvert sa mga social na sitwasyon, mas napapansin nila ang mga interaksyon na kadalasang hindi napapansin ng iba. Pinagmamasdan nila kung paano kumikilos ang isang tao sa mga waiter, sa mga janitor o tagalinis, sa mga security guard, sa mga estranghero, sa mga delivery worker, at pati sa mga hayop. Ang mga maliliit na sandaling ito ay mas maraming ibinubunyag tungkol sa tunay na pagkatao ng isang tao kaysa sa kung paano siya kumikilos sa harap ng mga kaibigan o mga mahahalagang tao. Ang isang tunay na mabuting tao ay nagpapakita ng consistent na kabutihan
kahit ano pa ang status ng kaharap niya. Maayos silang magsalita, may respeto sila sa pakikitungo, may pasensya sila, at tinatrato nila ang bawat tao ng may basic dignity. Samantala, ang mga taong mahina ang karakter ay kadalasang nagpapakita ng kabaliktaran. Nagpapalit sila ng ugali depende sa kung sino ang kausap nila. Maaaring magalang sila sa kanilang boss, pero minamaliit ang isang tagalinis. Maaaring mabait sila sa mga mayaman, pero bastos sa isang estranghero. Mabilis itong napapansin ng mga introvert. Dahil tahimik silang nagmamasid, madalas nilang nasasaksihan ang mga maliliit na interaksyon na nagpapakita ng tunay na ugali ng isang tao. Minsan, isang simpleng sandali lamang, tulad ng paraan ng pakikipag-usap sa isang waiter, ay sapat na upang ipakita ang buong sistema ng pagpapahalaga ng isang tao. Para sa isang mapagmasid na introvert, ang kabaitan sa mga taong walang kapangyarihan ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng tunay na kabutihan ng isang tao. Number 3. Hindi sila nagmamadaling magpabilib. Sa maraming social na interaksyon ngayon, parang may paligsahan ng pagpapakita ng sarili. Kapag may bagong nakikilala, maraming tao ang agad na sinusubukang magpabilib. Halimbawa, sila ay nagmamayabang tungkol sa pera, nagbabanggit ng mga sikat na kakilala, pinalalaki ang kanilang mga tagumpay, kinokontrol o dinodomina ang pag-uusap, at laging nagsasalita tungkol sa kanilang sarili. Kadalasan ang ganitong pag-uugali ay nagmumula sa mga insecurities na nagtatago sa likod ng pagiging kumpiyansa. Napakasensitibo ng mga introvert sa ganitong uri ng enerhiya. Nararamdaman agad nila kapag ang isang tao ay sobrang pilit na pinapatunayan ang sarili. Dito naiiba ang mga tunay na mga mabubuti at confident na tao dahil bihira silang kumilos ng ganito. Mas kalmado sila, natural silang magsalita, mas nakikinig kaysa nagsasalita, at hinahayaan nilang dahan-dahang umunlad ang pag-uusap. Hindi nila tinitignan ang pakikisalamuha bilang isang kompetisyon. Agad itong napapansin ng mga introvert dahil ramdam nila yung tunay at hindi pilit na presensya ng isang tao. Sa halip na makaramdam ng pagod o pressure, nararamdaman nila ang isang kalmado at tunay na enerhiya. Ang ganitong tao ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay mula sa iba. Hindi nila sinusukat ang kanilang halaga sa pamamagitan ng pagpapasikat o pagpe-perform. At para sa introvert instinct, ang ganitong tahimik na kumpiyansa ay kadalasang senyales ng isang malusog, matatag at grounded na personalidad. Number 4. Ang kanilang body language ay kalmado, hindi agresibo. Ang mga introvert ay kadalasang napakasensitibo sa mga non-verbal signals. Kahit hindi nila agad maipaliwanag kung bakit, likas sa kanila na suriin ang body language ng mga tao. Napapansin nila ang mga bagay tulad ng relax na balikat, mahinahon ngunit matatag na eye contact, natural na ekspresyon ng mukha, kalmadong galaw ng kamay, at bukas o komportableng postura. Ang mga maliliit na signals na ito ay nagpapahiwatig ng emosyonal na katatagan at pakiramdam ng kaligtasan. Ang mga mabubuting tao ay kadalasang may presensya na kalmado at hindi nakakatakot o nakaka-intimidate. Hindi nila sinusubukang dominahin ang buong silid sa agresibong paraan. Sa halip, ang kanilang enerhiya ay balanse at payapa. Ngunit ang mga taong may nakatagong galit, kayabangan o insecurity ay kadalasang nagpapakita ng mga maliliit na warning signs. Halimbawa, yung naninigas o tense na panga, pilit ng ngiti, hindi mapakaling galaw ng katawan, sobrang tindi o matagal na titig, at dominante o parang nanghahamon na postura. Ang mga microsignals na ito ay maaaring magpahiwatig ng panloob na tensyon. Kahit walang sinasabi ang isang tao, tahimik na pinoproseso ng isip ng isang introvert ang mga senyales na ito at bumubuo ng isang intuitive impression. Para itong isang subconscious radar na nakakaramdam kung ang isang tao ba ay may emosyonal na katatagan o may nakatagong aggression. Kaya naman maraming introvert ang nagtitiwala sa kanilang instinct kapag may taong nagbibigay ng hindi komportableng pakiramdam. Madalas nabasa na ng kanilang isip ang mga signals na hindi napapansin ng karamihan. At number 5, hindi sila agad nagchichismis.
Isa pang malakas na pagsubok sa karakter ng isang tao ay makikita sa unang minuto pa lang ng pag-uusap. May mga taong agad magsisimulang magsalita ng negatibo tungkol sa ibang tao. Halimbawa, sasabihin nila ang mga bagay tulad ng, "May sasabihin ako sa iyo tungkol sa taong yan. Alam mo kung ano ang problema sa kanya? Huwag kang magtiwala sa kanya." Kapag ang isang tao ay agad nagdala ng chismis sa pag-uusap, madalas itong nagpapakita ng pattern ng negatibong pag-iisip at manipulasyon sa pakikisalamuha. Sobrang bilis itong napapansin ng mga introvert. Dahil mas gusto nila ang makabuluhan at tapat na mga pag-uusap, ang chismis ay agad na tumatatak at napapansin. Ang mga tunay na mabubuting tao ay kadalasang iba ang ginagawa. Karaniwan nilang iniiwasan ang mga hindi kailangang chismis. Maingat magsalita tungkol sa ibang tao. Binabago ang paksa sa halip na magpalaganap ng negativity. At mas binipiling pag-usapan ng mga ideya kaysa sirain ang reputasyon ng iba. Hindi ibig sabihin nito na binabaliwala nila ang mga problema o nagpapanggap na perpekto ang lahat ng tao. Ngunit nauunawaan lang nila na ang palaging pagsasalita ng masama tungkol sa iba ay nakakasira sa tiwala. Tahimik na nirerespeto ng mga introvert ang mga taong may ganitong disiplina sa pagsasalita. Dahil kung ang isang tao ay agad nagchichismis tungkol sa iba, madalas may simpleng naiisip ang mga introvert. Kung ganito siya magsalita tungkol sa iba, malamang ganito rin siya magsalita tungkol sa akin. At ang simpleng pag-unawa na yon ay nagiging isang powerful signal tungkol sa tunay na karakter ng isang tao. Sa mga social na sitwasyon, maaaring magmukhang tahimik, malayo o reserve ang mga introvert. Ngunit sa loob ng kanilang isip, madalas ay may nangyayaring masalimuot na proseso. Sila ay nagbabasa ng mga tao. Napapansin nila ang mga maliliit na ekspresyon ng mukha, pagbabago sa tono ng boses habang nag-uusap, maliliit na mga palatandaan ng respeto o kawalan nito, pagiging totoo kumpara sa pagpapanggap, at emosyonal na katatagan kumpara sa insecurity. Dahil hindi sila abala sa pagguha ng atensyon o pagdomina ng pag-uusap, nagiging malaya ang kanilang isip upang obserbahan ng mga patterns ng pag-uugali ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga patterns na ito ay nagiging isang uri ng intuitive na karunungan. Mas nagiging madali para sa kanila na maramdaman kung ang isang tao ay tunay at tapat. At mas mabilis din nilang nararamdaman kung ang isang tao ay may tinatago o may hindi tama. Ito ang dahilan kung bakit maraming introvert ang nagkakaroon ng nakakagulat na precise radar sa karakter ng mga tao. Hindi nila ito ipinapahayag ng malakas. Hindi rin sila agad kumokompronta ng mga tao. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali ng pagkilala sa isang tao, alam na nila kung mabuti o kabaliktaran siya. At nakakatuwang isipin na kapag pinagkakatiwalaan ng mga introvert ang ganitong instinct, madalas ay tama sila ng higit kaysa sa inaasahan ng karamihan. Dahil minsan, ang pinakatahimik na tao sa isang silid ang siyang pinakanakakaunawa sa lahat ng tao sa loob nito.